Now, Vice President Sara Duterte's defense team says it will abide by the impeachment court's ruling, allowing subpoenas for her financial records. And for the latest, we now have mobile journalist Arles de los Santos. Arles. Yes, Pauline, hindi nga raw balakid para sa depensa itong naging desisyon ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga ng nagpapatuloy na impeachment trial ng BSED dito sa Senado. No? Pero sa ngayon, Pauline, ay hindi pa raw malinaw kung ano nga yung kanilang siguradong sunod na hakbang na gagawin. No? Kung iaakyat ba yan sa Supreme Court o magpa-file sila ng motion for reconsideration dahil kahit yung MR daw, no, ay hindi pa nga sigurado kung magkakaroon din ba ng merit or chance or hope, no, para mapalitan yung desisyon nga ng Senate Impeachment Court, no. Pero nakita naman natin kahapon na mismong si Presiding Officer Chis Escudero ang nagsabi sa mga senator judges na hindi pabor umano o may mga komento sa mga naging pagdesisyon, no, ng Senate Impeachment Court sa pagsapina ng mga financial records at activities ni VP Sara ay kailangan na lang yan i-put into writing. No. Kahapon, Paulina, tinanong din natin si Attorney Michael Fowa mula sa panig ng depensa, no, kung matuturing ba nila itong small wins. Kasi bagaman maraming mga tax records at bank records ni VP Sara yung ipasasapina, meron naman ilang mga safeguard ito, no, particular doon sa tax records and yung dalawang private entities na hindi na ipasasapina dahil kulang daw yung impormasyon, no, at kailangan yung 19 na lamang na approve, no. Pero ayon kay Attorney Powa, maybe for the others this is a small win, pero for them maharapin pa rin nila kung ano nga yung magiging takbo ng paglilitis ni VP Sara at syempre, no, sisiguraduhin na lahat nga ng proseso ay nasusunod ang due process. Pauline. Arles, ano ba yung mga remedies na available pa para sa defense? Ano? Kasi kahapon, pinaliwanag din naman ng prosecution through Congressman Shell Diokno na hindi pa naman admissible itong mga ebidensya ito, itong mga dokumentong ito, dahil ang nirule lamang ng impeachment court ay ang pag-compel o pag-produce sa mga documents ng Vice President in terms of her financial records. Pero yung admissibility niyan, ay pwede pa ba yan i-contest ng defense? Pauline, isa sa mga nakikita natin, posible, no, pero hindi pa ito yung tukoy na hakbang ng depensa, yung pag-akyat nga nito sa Supreme Court, no, pero hindi pa daw nila yan nadedesisyonan at ikukonsulta pa nila kay Vice President Sara Duterte mismo kung ito ba yung hakbang na gusto nilang gawin, no, matapos ngang magdesisyon pagsapina sa bank at tax records ni VP Sara. Pero kahapon, Pauline, nakita natin na makailang ulit na iginiit ni Attorney Michael Powa yung provision ng Section 8-A ng AMLAC law, no, na kung saan sinasabi nga na may absolute prohibition daw yung pag-demand or paglalabas ng AMLAC records ni VP Sara Duterte, no. At actually, ayon kay Powa, pwede daw sana i-modify ito ng Kongreso noong ginagawa yung batas noong 2021 for the update, pero hindi raw nila inilagay, no. At kung pagbibigyan daw yung paglalabas nga ng AMLAC records ni VP Sara, tila daw isasantabi pansamantala yung batas, no, na hindi naman daw pwede mangyari at gawin dahil kailangan masigurado nga na protektado ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ating mga umiiral na batas at syempre kasama daw doon si Vice President Sara Duterte, no. And ginit din naman ng kampo ni VP Sara na hindi sila against sa transparency and accountability, pero yun nga, hindi raw pwedeng isantabi yung mga umiiral na karapatan at may absolute confidentiality so far for the AMLAC records. Though for the tax records, nakita natin na may ilan safeguards na hindi pwede na basta-basta ipresenta lang ito at pag-uusapan pa rin yung admissibility na magkabilang panig kung ano nga doon ang ipipresenta. Okay, Arles, kamusta naman ang paghahanda ng defense sa pagte-testify ni NBI Director Melvin Matibag ngayong araw? Handa sila, Pauline, at maging ang kanilang counsel, bagaman hindi pa nila sinasabi kung sino ang mag-cross-examination or i-cross-examination, kung aabot man doon at magde-decide sila, no, ay wala pang malinaw na pangalan yan. Pero si Attorney Michael Powa naman ang sabi na naghahanda sila. At hindi lang para sa articles of impeachment na ito, no, yung Article 4, kundi sa iba pang mga article of impeachment. At sinabi rin mismo ng defense team na ang lahat ng abogado ay naghahanda naman for each article. Dapat alam nila yan lahat, yung lahat ng article, though meron silang designated articles of impeachment na hahawakan. At anuman daw ang maging takbo ng paglilitis, no, igagalang nila ang Senate Impeachment Court dito. Okay, thank you very much for that update. That was mobile journalist Arles de los Santos reporting.